presensya, sa pagsamba po sa Panginoon. Dahil yan po ang nais at ibig din naman po talaga ng Diyos. Makita po tayo sa Kanya, presensya. At sa atin po, nadako na po tayo sa ating pong pagpapahayag ng mga pangako ng Panginoon. Church, na ito po yung ating sandigan, ito yung ating pundasyon habang tayo po nabubuhay sa ibabaw ng mundo na ito. At makipagbukas po ako sa inyo sa aklat po ng Ikalawang Korinto, chapter 4, verse 16 to 18, na ang title po ay Mabubuhay sa Pananampalataya. Amen? Basahin ko po ang salita ng Diyos. 16, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Meron na bang nasisiraan ng loob dito? Meron na ba? Uli ng Panginoon, ang sabi po ng salita ng Diyos, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. 17, ang bahagya at panandaliang kapighatian. Tingnan nyo, ang ating po palang mga pinagdadaanan sa buhay ay bahagya ng daw po yan. At panandalian, yung ating mga dinaranas, di ba? Dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. 18, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita. Church, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang, church, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Palakpakan po natin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Church, makita po natin ang mensahe ng Panginoon. Na bilang Kristiyano, church, di ba lahat naman po tayo Kristiyano dito? Amen po ba? Lahat po tayo ay sumasamba, nananampalataya, naniniwala sa Panginoon. Na ibig sabihin po pala, church, ng salita ng Diyos, na bilang isang Kristiyano, dapat po pala tayong lahat ay nabubuhay sa pananampalataya. Yung pananampalatayang hindi mo nakikita. Amen? Nasabi po ni Apostol Pablo na hindi kami nasisiraan ng loob. Ano bagang nasisiraan ng loob? Diba? Yung mga nakikita natin problema, nasisiraan ako ng loob sa nakikita ko, sa pamilya ko, sa negosyo ko, sa trabaho. Hello? Sa kapitbahay ko, sa kakulasi ko, sa katabi ko. Amen? Minsan sinasabi natin yan na siyempre nakaka-stress yung mga bagay na nakikita. Pero church, ini-encourage po tayo ng salita ng Diyos na huwag po nating titignan yan. Huwag po ang ating matay nakatuon sa mga bagay na nakikita kasi nakakasira talaga yan ng ulo, nakakasira ng loob. Amen? Na kung makita natin para bagang walang nangyayari, walang improvement, walang nadadagdag sa ating mga buhay, church. Sinasabi ng Panginoon, yung mga bagay na hindi mo nakikita na kayang gawin ng Diyos, ang tingnan mo. Amen? Kasi sa ating buhay sa mundo, mahirap maniwala. Diba? Sabi ng mundo, to see is to believe. Kailangan patunayan mo muna. Pakita mo muna sa akin meron. May nangyayari, may nagaganap bago ko maniwala. Pero church, sinasabi ng salita ng Diyos, believe and you will see. Alin? Ang makikita mo. You will see the goodness. Hello? The blessing, the healing, the forgiveness, the prosperity, and the promises of God. If you believe. If you believe, maniwala ka na. Kasi sabi rin ng Hebrews chapter 11 verse 1 na ang pananampalataya daw po ay katiyakan na mangyayari at magaganap yung inaasahan mo. Kaya napakahirap na may mangyari sa buhay natin kapag wala tayong pananampalataya sa Diyos. At the same time, sinasabi rin po ni Apostol Peter sa chapter 5, verse 9, sa 1 Peter
Matthew chapter 5 verse 9, Church, hindi lang naman ikaw may pinagdadaanan. Kaya huwag mong sabihin, bakit puro ako na lang? Bakit sa akin na lang binabato lahat ng problema, lahat ng pagsubok, lahat na lang ng suliranin, lahat na lang gato, ganyan, church. Hindi ka nag-iisa. Lahat ng Kristiyanong tinawag ng Diyos may pinagdadaanan. Kahit yung katabi mo, pangiti-ngiti lang yan, pero may pinagdadaanan sa buhay. Pero bilang isang Kristiyano, church, hindi mo makita na may pinagdadaanan yan. Bakit? Nabubuhay yan sa pananampalataya. When we say pananampalataya, yun po yung mga bagay na hindi mo nakikita. Kaya nga po church, yung pananampalataya ang magpapakita sa iyo sa mga bagay na hindi mo nakikita sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo. Amen? Amen? Kaya nga po salamat sa Panginoon. Dahil lagi ko sinasabi sa prayer, Lord, salamat dahil binubuhay mo ko sa pananampalataya. Binubuhay mo ko sa mga bagay na hindi ko nakikita, na may bahay na ako, na may lupa na ako, na may ganito na ako, na may ganyan na, ganito na ako. Sa iyo, Panginoon, hindi ko tinitingnan yun, kundi ang tinitingnan ko, yung kayang gawin ng Diyos na wala pa ngayon. Amen? Ganun din po sa inyong buhay, church, para di tayo malungkot pare-parehas. Kasi nakakalungkot, ano ba yan? Ganito pa rin yung buhay ko, trabaho ng trabaho, negosyo ko ng negosyo, nagpapakabait naman ako, nagpapakabuti naman ako, wala pa rin pagbabago. Church, huwag mo kasi tumingin sa hindi mo nakikita mo. Tumingin ka dun sa hindi mo nakikita na kayang gawin ng Diyos. Amen? At ano yun? Yun po yung mga pangako ng Diyos na kaya niyang baguhin lahat ng sitwasyon mo. Na kaya niyang ayusin yung mga bagay na hindi mo kayang ayusin. Na kaya mong kontrolin yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Yun ay Diyos. Kung mananampalataya, magtitiwala ka lang. Napakahirap di ba? Darling, ang hirap naman manampalataya, maniwala na ganito yung nakikita mo, nagbububuga, nagsasaksakan, nagrarampulan, yung mga problema, araw-araw. Minsan nga rin po ako, sa aking buhay, nagtataka ko, bang araw-araw may problema? Re-reflect talaga ako, Lord. Kung meron po ako nagawang kasalanan, Panginoon, sabihin niyo po sa akin, Panginoon, babagoy ko po, alam niyo, kilala niyo po, mula ulo ng talampak. Kasi, araw-araw talaga, hindi mo alam. Tsaka, church, alam niyo, minsan, mas okay na rin simpleng tao ka na lang. Yung alam mo na, hindi, wala yan. Parang yung wala kang kakayanan, mas masarap yun. Kasi pag tingin sa'yo ng tao, parang, dami mong ganyan, dami mong ganito, parang, hindi mo maintindihan, sa'yo ibabato lahat. Nagkaaway. Pero salamat sa Panginoon, Church, sa oras na to, mga kapatid, sinasabi ko ng salita ng Diyos, mabuhay ka sa pananampalataya na magpapakita sa iyo sa mga bagay na hindi mo nakikita ngayon. Amen? Yun po yung mga kabutihan ng Panginoon, yung mga bagay na hindi mo nakikita at yung buhay na walang hanggan ang pinaka-importante doon. Kaya nga tayo, sabi po paghalo, like ko sinasabi, mga kapatid, ang ipinaglalaban lang natin sa buhay na ito yung pagpasok ng langit. Huwag mo na ipaglaban kung ano-ano, tama ka, mali ka, huwag na yun. Kasi ayoko sa mundo, kasi samba daw ako ng samba, wala naman daw nababago. Ayaan mo sila! Sila nga, hindi sumasamba, wala pa rin eh. Amen? Hayaan mo sila! Sumamba ka lang! Ipaglaban mo kasi hindi naman sila sasama sa'yo pag namatay ka eh. Ako rin, lagi ko sinasabi, hindi nyo ba ako sasamahan pag namatay ako eh. Ako lang naman sa kabaho, baka masama ko din sa kabaho, baka hindi ka sumama eh. Alam! At the same time, lagi ko iniisip, baka bukas hindi na po ako magising. Amen? Kaya ngayon pa lang, church, kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin, gawin na natin. Amen. Kung sinasabi niya manampalataya ka, magtiwala ka na may mababago sa buhay mo, gawin mo, isipin mo. Ang tingin mo sa Diyos, kasi pag titingin ka sa tao, gaya na, sabi ni Mama Lolet, di ba, yung tinitingnan mo, talagang mababackslide ka eh. No! Talagang aalis ka pag titingnan mo yung katabi mo, nakakainis naman ito. Ayoko naman mag-church, nakakagigil naman itong katabi ko, ang daldal. Bis na sasama sa mga daldal. Siyempre, paano matitisod? Ayoko naman mag-church.
ko, si Makmak. Gusto naman sa Panginoon kahit wala siya, pero ang Diyos ay kumikilos sa kanyang buhay. Ang ingay ng katabi ko, pero nakikinig pa rin ako. Pero alam niyo, bless na bless talaga ako sa Lord. Sa mga bagay na ginagawa niya sa mga kapatid ko, lalo po sa buhay po ni Kuya Makmak. Dati po talagang takot yan lumabas ng bahay. Oh, bayan! Church, alam niyo, isang bagay. Yung mga answered prayer ko, talagang susunod ka lang sa Diyos eh. Mananampalataya ka lang, nababagoy ng Diyos yung pamilya mo. Binago ng Diyos eh. Binago ng Diyos! Araw-araw, walang bukong bibig yung kapatid ko, kundi si Jesus. Amen! Yung pa lang eh. Noon, hindi ko nakikita yun. Hindi ko inaasahan na meron akong kapatid na araw-araw si Jesus ang bukong bibig. Wala. Ganon. Pinapanalangin ko lang silang makalapit sa Panginoon, pero yung makita mo na araw-araw bukang bibig nila si Jesus, parang napakasarap sumamba. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Kasi yung mga bagay na hindi mo nakikita noon, nakita mo ngayon. Bakit? Nanampalataya at magtiwala ka sa Diyos na gagawin niya lahat ng kanyang sinasabi. Amen? Takot lumabas yan. Ngayon, sabi niya ako na magbabantay ng tindahan mo para makapagpahinga ka na. Sige, ayaw ka na pumupunta sa malis. Kasi na-trauma, hindi ko alam. Ginawa ng Panginoon, simula nung namatay ang aking isang kapatid. Na-trauma po yun na lumabas ng bahay. Di rin nakikipag-usap, ayaw na magtrabaho. Gusto niya lang nasa tabi ko. Lagi niya sinasabi ng mga kapatid ko, porkit nandyan lang si Nini, kaya ka nandyan. Church, salamat sa Panginoon. Hindi! Ngayon ang bukang bibig niya. Sabi niya sa kapatid ko, na-amaze ako. Wala akong trabaho, pero nabubuhay ako. Hello! Na-amaze daw siya. Na napipili niya yung mga bagay na gusto niya. Meron siya na-amaze. Sabi niya, kasi nandyan si Nini. Hindi! Ang Diyos ang meron ako. Hello! See? Hindi. Si Jesus daw ang meron siya, hindi ang tao. Doon pa lang eh. Sabi ko, parang napapaiyak na ako. Sabi ko, salamat sa Diyos. Nagkaroon ako ng gantong kapatid na si Kristo ang bukang bibig. No. Kahit ganun-ganun yun, ako. Salamat sa Panginoon sa suporta kasi parang bagang sabi ko, Lord, thank you kasi nagkaroon ako ng support sa paglilingkod na nananampalataya, naniniwala na totoo ang Diyos ko. Amen? Totoo ang Diyos ng Jesus may life, nagbabago ng buhay, ng sitwasyon, nag-aayos ang problema. Totoo ang Diyos natin. Mananampalataya kayo, church, matiwala, babagoy ng Diyos ang lahat ng bagay na nakikita mong mali. Ngayon, at gagamitin ng Diyos ang mga bagay na natin nakikita sa matay sa